Sa London, ang Secret Intelligence Team na pinamumunuan ni Hattie ay nasa misyon na kunin ang isang virus na kilala bilang Snowflake mula sa tech cult organization na ETN. Ibinaba ng helicopter ang grupo sa labas ng gusali at pinasabog nila ang pintuan sa harapan upang sumugod sa loob. Sa garahe, ang koponan ay naghagis ng granada upang guluhin ang kaaway bago ilunsad ang kanilang pag-atake. Nagpalitan pa sila ng ilang putok, ngunit ang mga ahente ay kadalasang gumagamit ng mano-manong pakikipaglaban para mapabagsak ang kalaban. Habang nilalabanan ng kanyang mga kasamahan ng mga gwardya, sumakay si Hattie sa isang truck at hinak ang isang nakakandadong kahon upang makuha ang virus. Sa sandaling iyon, natagpuan siya ni Brixton, isang dating secret agent na may cybernetic powers at ngayon ay nagtatrabaho para sa ETN. Itinutok ng koponan ng kanilang mga baril sa kanya, gayunpaman, iniskan sila ni Brixton gamit ang kanyang mga espesyal na mata bago sila labanan. Sa mabilis at tumpak na paggalaw, pinabagsak niya silang lahat sa ilang segundo. Nagpaputok din si Hattie, ngunit pinigilan ni Brixton ang bawat bala gamit ang kanyang kamay. Dahil sa takot, isinara ni Hattie ang truck upang protektahan ang sarili, ngunit agad na sinimulan ni Brixton ang pagsuntok sa pinto upang gumawa ng butas. Dahil dito ay nakita niya si Hattie na pumasok sa driver's seat. Pumunta si Brixton sa unahan at nagpaputok sa windshield, kaya nagmaneho siya paatras, itinulak ang ilang sasakyan sa daan bago bumangga sa entrance gate. Desperadong makatakas, itinurok niya ang Snowflake sa sarili niyang katawan. Sa oras na lumabas si Brixton, wala na siya. Sa Los Angeles, pumasok si Agent Hobbs sa karaoke bar at pumunta sa likod ng entablado para hanapin ang grupo ng mga gangster. Madali niyang binugbog ang buong grupo gamit ang kahangahangang kasanayan at iniwan ng amo sa huli. Itinulak siya sa isang upuan upang bantaan siya na magsalita tungkol sa misteryosong virus. Walang alam ang lalaki, kaya nilagyan siya ni Hobbs ng tato sa noo nito bago umalis. Sa London, dumalo si Agent Shaw sa isang magarbong party at pumunta sa VIP area para hanapin ang kanyang mga target. Binugbog din niya ang buong grupo sa loob lamang ng ilang minuto gamit ang anumang bagay na maabot niya. Itinira niya sa huli ang amo, gumamit siya ng lubid para manatili siyang nakabitin sa gilid ng bintana, nagtatanong din tungkol sa virus. Wala ring alam ang lalaking ito, kaya iniwan siya ni Shaw na nakabitin doon sa kanyang paglabas. Nang maglaon, nagtanghalian si Hobbs kasama ang kanyang anak na si Sam. Kasalukuyan siyang gumagawa ng family tree para sa paaralan, ngunit hindi niya gaanong alam ang tungkol sa kanyang mga kamag-anak at tumanggi si Hobbs na pag-usapan ito. Ang kanilang tanghalian ay nag-ambala ng ahente ng CIA na hinahanap din ang Snowflake. Ipinakita niya kay Hobbs ang isang larawan na nagpapaliwanag na ang virus na ito ay maaaring magtunaw ng mga organo ng isang tao. Alam ng CIA na ang Snowflake ay hawak ni Hattie. Ngunit naniniwala sila na pinatay niya ang kanyang koponan para nakawin ito. Nawawala din ang scientist na lumikha ng virus. Alam ng ahente na si Hobbs ang pinakamahusay na taga-subaybay sa mundo at gusto niyang hanapin niya si Hattie. Kadalasan, nagtatrabaho si Hobbs ng mag-isa, ngunit sa pagkakataong ito ay kailangan niyang makipagkita sa isang kontak sa London. Sa bilangguan, binisita ni Shaw ang kanyang ina na dating pinuno ng krimen. Nagtanong siya tungkol sa kanyang anak na si Hattie, kaya ipinaliwanag ni Shaw na matagal na niyang hindi nakakausap ang kanyang kapatid na babae. Nang matapos ang oras ng pagbisita, ibinunyag niya na natanggal niya ang kanyang mga posas habang nag-uusap sila. Umalis si Shaw sa gusali at nilapitan din ng isang ahente ng CIA na nagpakita sa kanya ng larawan ni Hattie. Ipinaliwanag ng ahente na tinutugis siya ng CIA dahil sa virus, ngunit kung tutulungan sila ni Shaw na makuha ito, maaari siyang magkaroon ng kaligtasan. Sumang-ayon si Shaw, bagamat hindi niya gusto ang ideya na makipagtulungan sa ibang ahente. Samantala, si Hattie ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang mga nakatataas na humihiling sa kanya na isuko ang virus. Napagtanto niya na sa tingin nila ay pinatay niya ang kanyang koponan, kaya kung isusuko niya ang kanyang sarili, papatayin din siya ng mga ito. Pagkatapos ay binuksan ni Hattie ang isang lihim na compartment at naglabas ng maraming armas upang mag-set up ng mga bitag sa kanyang apartment. Nang maglaon sa opisina, nagulat sina Shaw at Hobbs nang matuklasan nilang kailangan nilang magtrabaho ng magkasama. Nagkatagpo sila noon at hindi nagkasundo, kaya nagkaroon ng pagtatalo. Nang subukan ng dalawang ahente na pakalmahin sila, inihagis ni Hobbs ang isang upuan sa pintuan. Sa huli, nagpasya silang magtrabaho ng hiwalay at tingnan kung sino ang unang makakakuha sa Snowflake. Pagkaalis ni Shaw, tiningnan ni Hobbs ang security footage at binigyang pansin ang mga lansangan na walang mga kamera. Ipinagpalagay niya na maaaring nagtatago si Hattie sa isa sa lugar na iyon. Sa apartment ni Hattie, bahagyang binuksan ni Shaw ang pinto at nakita ang bitag sa likod nito.
Maingat niyang iniwasan ito at sinimulang tingnan ang lahat ng mga nakatagong compartment hanggang sa makakita siya ng computer. Sa pagkakataong iyon, sumulpot ang mga ahente ng ETN sa likuran niya. Kaya, naglabas si Shaw ng nakatagong baril at nagpaputok. 2 ahente ang binaril bago nagsimulang makipaglaban si Shaw sa iba, gamit ang mga kasangkapan at kahit anong bagay para sa tulong. Isa-isa silang tinalo ni Shaw at itinapon pa ang isang lalaki sa bintana. Ang laban ay nag-activate ng bitag ni Hattie, gayunpaman, nagmadali si Shaw upang i-defuse ito sa tamang oras. Samantala, pumasok si Hattie sa isang hotel at nagnakaw ng bag mula sa cart ng bagahe. Sinadya rin niyang banggain ang isang panauhin para nakawin ang kanyang susi. Pumunta siya sa silid na iyon at ginamit ang mga damit mula sa ninakaw na bag upang magsuot ng balat kayo. Sa kanyang paglabas, hinarang siya ni Hobbs na humiling sa kanya na sumuko. Kumuha si Hattie ng helmet at hinampas siya ng ilang beses bago sinubukang umalis, ngunit pinigilan siya ni Hobbs. Pagkatapos, sinimulan ni Hattie na batuhin siya ng anumang bagay na maabot niya. Gayunpaman, madaling ipinagtanggol ni Hobbs ang kanyang sarili at pinusasan siya. Patuloy na nilabanan siya ni Hattie, hinampas siya ng ilang beses at sinakal pa siya, ngunit madali siyang natalo ni Hobbs sa simpleng pagbuhat sa kanya gamit ang isang kamay. Kinabukasan, pumunta si Brixton sa punong tanggapan ng ETN upang lalong pahusayin ang kanyang kapangyarihan na isang napakasakit na proseso. Lumilitaw na plano ng ETN na lumikha ng bagong lahi ng mga superhuman sa pamamagitan ng paggamit ng virus upang patayin ang mga normal na tao. Sa base ng CIA, sinabi ni Hobbs kay Hattie na masasabi niyang hindi niya pinatay ang kanyang koponan dahil sa kanyang estilo ng pakikipaglaban, ngunit hanggat hindi nila ito napapatunayan, hindi niya siya maaaring pakawalan. Naputol ang kanilang pag-uusap nang makatanggap si Hobbs ng tawag mula kay Sam, kaya inutusan niya ang isa pang ahente na bantayan si Hattie habang sinagot niya ang tawag sa labas. Ginamit ni Hattie ang pagkakataong putulin ang kanyang kwintas at ginamit ang piraso para buksan ang posa sa ilalim ng mesa. Pagkatapos, sinimulan niyang bugbugin ang ahente gamit ang mga upuan at kinuha ang kanyang baril. Sa sandaling iyon, bumalik si Hobbs at sinubukang hulihin siya, ngunit binantaan siya ni Hattie na babarilin siya. Nag-ambala sila ni Shaw na bumunot ng kanyang baril habang ipinapaliwanag na kapatid niya si Hattie at gustong palayain siya. Nagsimulang magtalo ang mga lalaki, kaya ipinahayag ng dismayadong Hattie na ang virus ay nasa isang capsule na nakabaon sa kanyang kamay. Biglang sumabog ang bintana at ang epekto ay nagpatumba kay Hattie. Pumasok si Brixton at ang kanyang mga tauhan habang nagpapaputok, kaya napilitan ang lahat ng mga ahente na magtago. Dinukot nila si Hattie at tumalon sa bintana gamit ang mga espesyal na harness na nagpapahintulot sa kanila na tumakbo sa gilid ng gusali. Mabilis na binugbog ni Shaw at Hobbs ang 2 natitirang lalaki bago tumalon si Hobbs para bumaba sa lubid habang sumakay naman si Shaw sa elevator. Napunta si Hobbs sa ibabaw ng kaaway, itinulak siya sa elevator para itumba siya. Pagkatapos, tumalon siya sa kabilang lalaki para labanan din siya. Nagising si Hattie at nagnakaw ng kutsilyo mula sa suot ni Brixton na ginamit niya sa pagputol ng lubid. Nang lumapag sila sa salamin na kisame, ang elevator ay umabot sa lupa at sinimulan ni Shaw na bugbugin ng higit pang mga kaaway, ninakaw ang kanilang mga baril upang magpaputok. Gumawa si Hobbs ng isa pang pagtalon upang salakayin si Brixton. At nabasag ang salamin, kaya ang mga lalaki ay lumapag sa ibabaw ng isang sasakyan. Sinubukan ni Hobbs na suntukin si Brixton, ngunit madali siya nitong itinapon sa kotse. Nang lumingon siya, laking gulat ni na Brixton at Shaw nang makita ang isa't isa. Dati pala silang magkasama sa koponan, pero nagpasya si Brixton na umalis sa secret agency at sumali sa ETN, kaya inutusan ng agency si Shaw na patayin siya. Sinubukan din ni Shaw na atakihin si Brixton, ngunit madali rin siyang napabagsak. Pinatumba ni Hobbs ang isang ahente at nagnakaw ng granada na inihagis niya sa isang kotse na napunta sa ibabaw ni Brixton. Pinigilan ito ng kanyang pinahusay na mga braso bago pa siya madurog. Binugbog ni Hattie ang isa pang ahente at sinundan siya ni Hobbs at biglang lumitaw si Shaw sakay ng sasakyan upang iligtas silang dalawa. Sumakay si Brixton at ang kanyang mga tauhan sa kanilang mga motorsiklo at nagsimulang humabol sa kanila. Nagmaneho si Shaw ng mabilis hanggat maaari habang iniiwasan ang bawat sibilyan sa daan at binabaril ni Hobbs ang mga nakamotorsiklo sa tuwing may pagkakataon siya. Sa kalaunan, si Brixton na lang ang natitira at pinahintulutan siya ng kanyang espesyal na motorsiklo na malampasan ng anumang balakid. Nagpaputok si Brixton at ang sasakyan ni Shaw ay natigil sa pagitan ni Brixton at ng mga bumabalik na ahente. Hinila ni Hobbs ang isa sa mga lalaki mula sa motorsiklo at dinurog siya sa pader. Gumawa si Shaw ng kamanghamanghang hakbang sa pamamagitan ng paglusot sa ilalim ng truck.
Gayunpaman, sinundan siya ni Brixton salamat sa mga pagbabago sa kanyang bike. Pagkatapos ay biglang nag-U-turn si Shaw na naging sanhi ng pagbangga ni Brixton sa isang bus na nagpapahintulot sa kotse na makatakas. Makalipas ang ilang sandali, inutusan ni Brixton ang koponan ng ETN na i-hack ang lahat ng mga network ng balita gamit ang peking impormasyon. Ngayon sina Shaw at Hobbs ay ipinakita bilang mga mapanganib na terorista sa ipinalabas na balita. Matapos itong makita ng tatlo, sinabi ni Hattie na gusto niyang hanapin ang scientist na nag-imbento ng virus para alisin ito at ipinakita sa kanya ni Hobbs ang larawang nakuha niya mula sa CIA. Sa loob lamang ng ilang oras, natunton nila si Dr. Enrico at na-corner sa kalye. Sa isang lumang gusali, hiniling ng tatlo kay Enrico na gumawa ng isang paraan tungkol sa virus. Ipinaliwanag ni Enrico na sa loob ng 42 oras, matutunaw ang capsule at sasama sa hangin ang virus. Inupahan ng ETN si Enrico upang lumikha ng paraan upang mahusay na makapaghatid ng mga bakuna, ngunit pagkatapos ay nireprogram ito ng kumpanya upang maging nakamamatay. Labag ito sa pamantayan ni Enrico at iyon ang dahilan kung bakit siya umalis. Upang i-reprogram muli ang virus, dapat alisin ang capsule, ngunit ang tanging paraan upang gawin ito nang hindi pinapatay si Hattie ay sa pamamagitan ng paggamit ng makina sa pasilidad ng Ukrainian ETN. Pagkatapos, pumunta ang tatlo sa hideout ni Shaw para kumuha ng mga costume at gumawa ng mga pekeng pasaporte. Sa paliparan, pinayagan sina Shaw at Hattie na makadaan ng walang problema, gayunpaman, pinigilan si Hobbs. Lumalabas na sadyang binigyan siya ni Shaw ng pangalan ng wanted dahil ayaw niya sa kanya. Nang malapit nang lumipad ang eroplano, nagawa pa rin ni Hobbs na makasakay. Sa panahon ng flight, nagsimulang magtalo muli sina Shaw at Hobbs dahilan upang magising ang Air Marshal na si Dinkley na nagpatahimik sa kanila. Mula sa narinig niya sa kanilang pag-uusap, alam ni Dinkley na sila ay nasa isang misyon at gusto niyang tulungan sila dahil siya ay isang dating Marine na nasa sabik sa aksyon. Tinanggihan siya ng dalawa, ngunit ibinigay pa rin ni Dinkley sa kanila ang kanyang card. Samantala, natagpuan ni Brixton si Enrico at dinala siya sa punong tanggapan ng ETN. Ibinitin niya siya sa kadena at binaril ang mga target sa tabi niya upang takutin siya. Tumanggi si Enrico na makipagtulungan, kaya binantaan siya ni Brixton ng flamethrower upang piliting baguhin ang kanyang isip. Sa Moscow, binisita ng mga bida ang pinuno ng krimen na si Margarita na binati ng halik ang kanyang ex na si Shaw. Pagkatapos ay ipinakita sa kanila ni Margarita ang impormasyon na mayroon siya sa pasilidad ng ETN. At nagboluntaryo si Hattie na kusang magpahuli. Sa ganoong paraan, diretso siyang dadalhin sa makina ng extraction at masusubaybayan ng mga lalaki ang kanyang lokasyon. Nagbigay din si Margarita ng maraming armas at gadget para sa misyon. Sa gabi, ibinigay ni Margarita si Hattie kay Brixton bilang bilanggo. Kinaumagahan, dumating siya sa pasilidad at sinundan siya ni Shaw at Hobbs sa isang eroplano. Tumalon sila nang marating nila ang pasilidad at lumapag sa loob ng silo upang makalusot sa gusali. Habang binubugbog ng dalawa ang mga gwardya sa kanilang daan, dinala si Hattie sa lab kung saan inihahanda ni Enrico ang makina. Nag-install sina Hobbs at Shaw ng ilang pampasabog na mag-a-activate sa loob ng 45 minuto, pagkatapos ay dumaan sila sa iba't ibang pintuan. Habang si Hobbs ay kinailangan lamang patumbahin ng isang bantay, si Shaw ay kinailangang labanan ng isang grupo ng mga bantay sa parehong oras. Madali niyang natalo ang mga ito at pagkatapos ay ginamit ng dalawang lalaki ang mga walang malay na gwardya upang buksan ang sumunod na pinto. Pareho silang lumabas sa iisang silid kung saan mabilis silang pinatumba ni Brixton at ng kanyang mga tauhan. Sa lab, nakatali ang kamay ni Hattie sa isang mesa. Malaya ang kanyang mga paa, kaya tinatake niya ang mga gwardya at pinabagsak ang mga ito sa pamamagitan ng pagkuha sa karayom na gagamitin nila sana para sa kanya. Gamit ang picklock na nakatago sa kanyang bibig, binuksan niya ang pusas upang palayain ang sarili at nakawin ang makina. Tinulungan siya ni Enrico na makatakas sa isa pang labasan. Pumuslit sila at binugbog ni Hattie ang ilang mga siyentipiko upang sumulong. Nang magising sina Hobbs at Shaw, nakita nila ang kanilang mga sarili na nakakadena sa mga upuan na konektado sa mga cable. Sinimulan silang kuryentehin ni Brixton ng paulit-ulit habang nagsasalita kung paano kailangang linisin ang sangkatauhan. Inalok niya ang dalawa na sumali sa ETN. Ngunit tumanggi sila at mas pinatindi ang pagkuryente. Kasabay nito, paalis na sina Hattie at Enrico sakay ng isang truck, gayunpaman, narinig niya ang sigaw ng kanyang kasamahan. Nang makita ni Hobbs si Hattie na palihim na pumasok sa silid, nagkunwari siyang interesadong sumali sa ETN upang ilihis ang atensyon ng kaaway. Ang pagkagambala na ito ay nagpahintulot kay Hattie na lumitaw sa likod ni Brixton, ngunit hindi siya maaaring barilin ng mga gwardya dahil kailangan nila siya ng buhay.
Sa kasamaang palad, hindi gumagana ang kanyang baril. Sa sandaling iyon, nagpakita si Enrico dala ang flamethrower at ginamit ito kay Brixton na nagpalipad sa kanya pabalik. Habang patuloy na sinusunog ni Enrico ang mga gwardya, ginamit ni Hobbs at Shaw ang pagkakataon na sirain ang mga upuan at palayain ang kanilang mga sarili. Ang mga lalaki at si Hattie ay sumali sa labanan, pinatumba ang maraming mga gwardya at ninakaw ang kanilang mga baril. Matapos patayin ng apoy, sumali rin si Brixton sa laban at mabilis na pinatay si Enrico. Sumakay sina Hobbs at Shaw sa isang kotse at sinundan si Hattie na tumatakbo sa ibabaw ng mga container. Tumalon siya sa kotse at sinabi sa kanila na itinago niya ang device sa isang truck, kaya iniwan sila ni Hobbs upang hanapin ito. Sumakay din ang mga gwardya sa mga kotse at nagsimulang humabol sa loob ng gusali na di nagtagal ay nakarating sa kalye. Nang makita ni Brixton si Hobbs na tumatakas sakay ng truck, tumalon siya sa ibabaw nito upang sumakay sa kanyang motorsiklo at sumali sa paghabol. Sa sandaling iyon, pumutok ang mga pampasabog, kaya kinailangang ilayo ni Hobbs ang truck sa mga dingding upang mahanap ang labasan. Sa labas, isinaaktibo ni Brixton ang 3 drone na naghahanap kay Hattie. Muntik nang maharang ng mga gwardya si Shaw na dinala ang kotse patungo sa ilang platform upang makatakas. Nahanap siya ng mga drone at nagpaputok. Pinilit siyang magmaneho sa bintana para makapasok sa isang pabrika. Pumasok si Hobbs sa parehong gusali at binangga ang drone para sirain ito, pagkatapos ay dumaan siya sa gate upang lumabas muli at binangga ang mga sasakyan ng kaaway upang talunin din sila. Lumipad ang isang drone sa labas ng pabrika at pinaputukan si Shaw na muling pinatalon ng sasakyan sa bintana. Nang makalabas, bumaril siya habang nasa ere para ibagsak ang drone. Nang mapunta ito sa lupa, halos mahulog si Hattie dahil sa impact. Ang kotse ay nagsisimula ng masira at ang huling drone ay humahabol pa rin sa kanila. Nagawa ni Hattie na barilin ang drone habang patuloy na pinapabagsak ni Hobbs ang mga sasakyan ng kaaway gamit ang truck. Inilabas niya ang kanyang kamay at tumalon si Hattie upang kumapit sa kanya, nakapasok sa loob ng truck habang sinubukan naman ni Brixton na sunggaban siya na nahulog sa halip. Pagkatapos, pinalapag ni Shaw ang kotse sa likod ng truck habang sumakay si Brixton sa kanyang motorsiklo upang muling habulin sila. Lumabas si Shaw at hinayaan niyang mahulog ang kotse na nagdulot ng pagsabog na nagsimulang sirain ang pasilidad. Hinayaan ni Hobbs si Hattie na magmaneho at sumama kay Shaw sa likod habang ganoon din ang ginawa ni Brixton. Habang ang mga gusali ay bumabagsak sa likuran nila, naganap ang labanan, ngunit kahit na 2 laban sa 1, ang lakas ni Brixton ay higit na mataas. Pagkatapos makipagpalitan ng ilang suntok, naghanda si Brixton na bigyan sila ng nakamamatay na suntok, gayunpaman, bumagsak ang isang gusali sa likod ng truck. Nagmamadaling pumunta ang 2 sa mga upuan sa harap para sa proteksyon at si Brixton ay napilitang tumalon upang makatakas. Makalipas ang ilang sandali, pinahinto ng 3 ang truck sa ligtas na lugar at natuklasan na nasira ang extraction machine sa panahon ng laban. Pabor si Hattie na isakripisyo ang sarili para lang matigil ito. Ngunit tumanggi si Shaw na mawala siya at gustong humanap ng ibang solusyon. Inanyayahan sila ni Hobbs na magtago sa kanyang sariling bansa sa Samoa. Ligtas na lumipad ang grupo salamat sa pagpuslit sa kanila ni Dinkley. Sa Samoa, binisita ni Hobbs ang kanyang kapatid na si Jonah, na sinuntok siya sa sandaling makita siya. Nagsimulang magtalo ang magkapatid, ngunit natigil sila nang batuhin sila ng tsinelas ng kanilang ina. Pagdating sa loob, hiniling ng 3 kay Jonah na ayusin ang makina, ngunit tumanggi siyang masangkot sa problema ng kanyang kapatid. Kinailangang pag-alitan ulit sila ng kanilang ina hanggang sa pumayag si Jonah na tumulong. Pagkatapos, pumunta sila sa tindahan ng kotse ni Jonah, kung saan gustong kumuha ng mga armas ni Hobbs. Gayunpaman, tinanggal na ng kanyang ina ang lahat ng mga baril at mga tradisyonal na bagay na lang ang natitira. Habang inaayos ni Jonah ang makina, lahat ay kumuha ng sandata at naglagay ng maraming bitag sa lugar. Hinak ni Hattie ang sistema ng ETN at nakahanap ng paraan para i-deactivate ang mga digital weapon ng kalaban, ngunit tatagal lang ito ng 6 na minuto. Habang nagpapahinga, ibinahagi ni Hattie at Shaw ang kanilang mga pinagdaanan at naghalikan. Sa 30 minuto na lang na natitira bago matunaw ang capsule, sa wakas ay natapos na ni Jonah ang pag-aayos ng makina at sinimulan ng proseso ng pagkuha na magtatagal. Sa sandaling iyon, dumating ang mga kalaban, kaya naghanda ang grupo sa pakikipaglaban. Bago umalis, humingi ng paumanhin si Hobbs sa kanyang kapatid sa pag-abandona sa pamilya at nagyakapan sila. Sa parehong oras, nagkasundo rin sina Shaw at Hattie na nangangakong manatiling may ugnayan mula ngayon. Pinalibutan ng koponan ni Brixton ang gusali sakay ng kanilang mga sasakyan habang lumabas si Hobbs kasama ang kanyang mga kapatid.
Nang subukan ng kaaway na magpaputok, nabigo ang kanilang mga armas salamat sa pag-hack ni Hati. Matapos sabihin ang mga salita ng isang tradisyonal na ritual, isinaaktibo ni Hobbs ang isang paputok na nagpasabog sa ilang sasakyan na nagpabagsak ng grupo ng mga kaaway ng sabay-sabay. Pagkatapos ay lumabas si Shaw sakay ng truck na may flamethrower na lumikha ng bilog na apoy upang ikulong ang grupo ni Brixton. Ngayon ay maaari nang umatake si Hobbs at ang kanyang mga kapatid na nag-trigger ng isang mabangis na labanan sa kamay. Dahil sanay na ang mga ahente sa baril, hindi nila alam kung paano ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga tradisyonal na armas. Ang nag-iisang mahusay na lumalaban ay si Brixton, na ang pinalakas na katawan ay bumubuo sa kakulangan ng mga baril. Nagawa ng ilang ahente na pumuslit at mahanap si Hati na nakakonekta pa rin sa makina. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili, ngunit napakaraming lalaki, kaya nagmamadaling tinulungan siya ni Shaw. Nagtulungan ng magkapatid upang talunin ang mga kaaway nang hindi nakakaabala sa proseso ng pagkuha sa capsule. Nagpadala ang isang kaaway ng kotse patungo sa kanila at tumalon ang magkapatid sa daan bago ito sumabog. Sa kasamaang palad, ang shockwave ay nag-iwan kay Hati na medyo nahihilo kaya nawala siya sa lugar ng labanan. Samantala, lumapag sa malapit ang helicopter ng ETN. Natagpuan ni Brixton si Hati at hinawakan siya sa leeg kaya dumura siya sa mukha nito. Nakita ng mga bida si Hati na kinaladkad papunta sa chopper at sumakay sa truck upang sundan siya. Nagmaneho si Shaw habang kinukuha ni Hobbs ang kadena sa likod. Nang gumawa ang truck ng malaking pagtalon, inihagis ni Hobbs ang kadena upang makuha ang helicopter at nagmaneho si Shaw ng mas mabilis upang ibagsak ito. Ini-activate ni Hobbs ang makina para simulan ang pag-ikot sa kadena. Kaya, si Brixton na galit ay itinulak ang piloto upang kunin ang kontrol, hinila ang chopper pabalik at itinaas ang truck. Sa sandaling iyon, si Jonah at ang ilan sa mga magkakapatid ay lumitaw sakay ng mas maraming truck na sinimulang kumonekta sa sinasakyan ni Shaw upang magbigay ng dagdag na timbang. 4 na sasakyan ang nakakonekta sa isang linya, kaya dinala ni Brixton ang helicopter sa ibabaw ng bangin upang subukang pabagsakin ang mga ito. Sa kabutihang palad, ang magkakapatid ay naglagay ng mga booster sa kanilang mga truck at ini-activate ang mga ito upang maibalik silang lahat sa lupa. Pagkatapos, muling gumana ang mga sandata ng kalaban, kaya nagpaputok si Brixton at pinilit na maghiwalay ang mga truck. Patuloy na kinakaladkad ni Shaw ang helicopter habang ang mga bitag sa kalsada ay nagsimulang pumutok na nagpabagsak sa mga sasakyan ng ETN na sumama sa paghabol. Ang tensyon sa kadena ay naging sanhi ng pagdiskonekta nito, kaya kinailangan itong sunggaban ni Hobbs para hindi makatakas ang chopper. Sa isang biglaang pagliko, inalog ni Shaw ang truck at muling ikinabit ni Hobbs ang kadena. Ginamit ni Hati ang pagkagambala upang labanan ang mga bantay sa paligid niya at ang kanilang mga pagbaril ay labis na nakapinsala sa helicopter kaya bumagsak ito. Habang ang chopper ay gumulong pababa sa bangin, ang truck ay kinaladkad din pababa. Parehong bumagsak ang mga sasakyan sa lupa, ngunit buhay pa rin si Brixton. Ligtas din si Hati at nag-e-extract pa rin ang makina, kaya ginising ni Brixton ang isa sa kanyang mga tauhan at sinabihan siyang barilin si Hati kapag umabot na sa zero ang device. Lumabas sa tubig sina Hobbs at Shaw at nagsimulang makipaglaban muli kay Brixton. Mas nang ibabaw ang kanyang lakas gaya ng dati at hinampas sila ng mga bahagi ng helicopter. Nang masuntok si Shaw, nagawang tamaan ni Hobbs si Brixton mula sa likuran. Napagtanto ng dalawa na ang isa sa kanila ay maaaring kumilos bilang pain at ang isa ay maaaring umatake kay Brixton ng sabay. Sa pamamagitan ng pagtutulungan sa planong ito, nagawa nilang madaig si Brixton sa maraming suntok. Nang umabot sa zero ang makina, kinuha ni Hati ang ilang cable ng helicopter at lumikha ng maliit na pagsabog na nagpabagsak sa ahente, pagkatapos ay sinakal niya ito hanggang sa mawalan ng malay. Patuloy na lumalaban ang dalawa hanggang sa wakas ay nagawa nilang talunin si Brixton sa pamamagitan ng pagbagsak sa kanya sa bato. Pagkatapos ay hinawakan ni Shaw ang baril ni Brixton, ngunit tumangging patayin siya, alam na ang pamumuhay sa pagkatalong ito ay mas makakasakit sa kanya. Bumalik sa auto shop, dinala ng ina ni Hobbs ang buong nayon upang ipagtanggol ang lugar mula sa mga natitirang ahente na pinilit silang sumuko. Pinagmamasdan ng ETN ang lahat sa pamamagitan ng mga kamera sa mga mata ni Brixton at dini-activate siya na naging sanhi ng pagkahulog ng kanyang katawan sa karagatan. Nagpadala ng mensahe ang kanyang amo sa pamamagitan ng eroplano na nangangako na hindi pa ito nagwawakas. Nang maglaon, dinala ni Hobbs si Sam upang sa wakas ay makilala ang kanyang pamilya habang binisita ni Hati at Shaw ang kanilang ina upang tulungan itong makatakas. Sa pelikula, ipinakita sa atin na ang pamilya ang pinakamahalaga at maaaring makamit ng individual ang magagandang bagay sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng sama-sama kahit na hindi nila ito gusto sa simula.
Itinampok ng pelikula ang kahalagahan ng komunikasyon, pakikipagkapwa, at pagprotekta sa mga mahal sa buhay na nagpapatibay sa pangunahing tema ng pamilya na tumatakbo sa buong Fast and Furious franchise. Ang mensaheng ito ay ipinakita sa pamamagitan ng umuusbong na ugnayan sa pagitan ng mga hindi magkasundong bida, sina Luke Hobbs at Deckard Shaw, na kinailangang malampasan ang kanilang mga pagkakaiba upang mailigtas ang mundo. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.